Hindi daloy ang tunay na problema. Maraming tao ang nagsasalita tungkol sa magandang sirkulasyon na para bang ang maayos na pagdaloy ng dugo ang sagot sa lahat. Ang mahinang sirkulasyon ay sinisisi sa kung ano-anong karamdaman. Ngunit hindi ang pagbara ang lumilikha ng kawalan ng balanse. Ang kawalan ng balanse ang lumilikha ng pagbara. Kung gayon, ano ba talaga ang kawalan ng balanse? Ito ang mga hindi ka nais-nais na nakagawiang reaksyon ng isip. Ang otomatikong pagtugon sa buhay. Ayoko nito. Hindi ko na kaya. Ano nang gagawin ko ngayon? Ang hirap naman nito. Buwisit na boss. Napaka-incompetent naman. Ayoko nang harapin to. Sandali, lumalala na ba ito? Ang mga paulit-ulit na reaksyong ito ay nagpapasikip sa katawan. Humihigpit ang diaphragm. Naninigas ang leg. Kumakapit ang tensyon sa mga balikat. Nagsasara ang nervous system. At ang paninikip na iyon ang lumilikha ng pagbara. Sa ganitong diwa, ang kawalan ng balanse ay hindi isang bagay na taglay mo. Ito mismo ang pattern. Kung ganoon, marami sa mga karaniwang solusyon. Ehersisyo, dieta, gamot, sauna, biohacking. Ay maaaring pamamahala lamang ng sintomas. Maaaring kapaki-pakinabang. Ngunit pamamahala pa rin ng sintomas. At kung ang tunay mong hinahanap ay kalayaan, darating ang panahon na kailangan mong lumampas sa buhay na nakadepende sa tuloy-tuloy na pansamantalang ginhawa. Hindi ito nangangahulugang dapat mong itigil agad ang lahat. Madaling isipin kung ano ang maaaring mangyari kapag ang naipong tensyon ay nawalan ng lagusan. Ang mas malalim na gawain ay hindi nangangailangan ng otoridad ni pahintulot. Pagmasdan ang katawan ng buong katapatan. Humigpit ang diaphragm ko ngayon. Nangingipit ang mga daliri sa paa. Nanigas ang balikat ko. Sumikip ang leg ko. Pansinin ang reaksyon. Hayaan itong makumpleto. Tapusin ito roon mismo. Minsan, sapat na yon upang magsimulang magbago ang lahat. Mas kaunting pagbara. Mas malayang daloy. Mas kaunting sakit. Mas kaunting pagdepende. Isang katawan na muling naaalala kung paano nito inaayos ang sarili.